Yeah, Sir Edward Pre, maraming salamat sa 200 yen. Super sticker. Thank you so much po. Kung isipin natin ay ito yung mga problema ng dinaranas natin ngayon, ay ito yung problema ng nagdaang administrasyon. Inayos lang po natin para maging maayos ang ating bansa at umunlad. Bakit nga ba naman bakit nyo ba naman pinagbintangan si BBM? Ang kaso ni Digong sa ICC, 2017 pa lang. 2017 pa lang ang kaso ni Digong na nireklamo ni Trillanes at ni Alejandro ba yun? Alejano. Mga kababayan. 2017 pa lang final yan. So walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Nilinis lang ni BBM. Ma'am Yuki, maraming salamat sa yung 320 yen. Ma'am Yuki, Sawaki. Nilinis lang ni PBBM. So ito, hanapin natin ha, mga kababayan. Ito na. Ipakita ko sa inyo ha. 2017 pa lang. Wait lang. Dito. Mga kababayan, ito ha. Gusto ko ipakita sa inyo. Bakit si Pangulong Bongbong Marcos ang sinisisi ninyo ng pagkakulong ni Duterte? Ayan, Sir Edward Pre, maraming salamat po sir sa yung 500 yen super sticker. Thank you so much. At kay Ma'am Marcelina Murandante, maraming salamat po sa yung 140 yen super sticker. Thank you so much po. Inuulan tayo ng palipad ibig sabihin na gustuhan ng mga nanonood sa atin. Ito ang sabi dito ni Senador Antonio Trillanes. Sa mga hindi nakakaalam ha. Mga taga-Caloocan. Bago natin ipagpatuloy ito ha. Mga taga-Caloocan, gusto kong sabihin sa inyo, ganitong mayor ang gusto ko. Kung ako taga-Caloocan, kung kayo mga taga-Caloocan, ganitong mayor ang piliin ninyo. Bakit? Kayang maghintay ng 7 taon para lang makamit ang kanyang pinaglalaban. Ganitong mayor piliin nyo, may pinapatunayan kahit gaano katagal yan. Hindi katulad ng mayor nyo dyan. Kulang-kulang ang mga hospital, maraming, basura, baha, traffic, walang solusyon. Ma'am Lia, Takahashi, maraming salamat sa 500 yen super sticker. Thank you so much po. Sabi ni Senador Antonio Trillanes, sabi dito, ano to? Kuya, JLPH Caster, ayan, Kent Garcia, kinukumusta ka na ni Aling Sheila, Aldrin M, Dr. Dre, Aling Victoria, Miss Lore. Sino to? Hindi ko kilala yung mga yan. Sino ba yan? Sabi ni Senador Antonio Trillanes, noong 2017, nag-file ng kaso ang Magdalo sa ICC laban kay Duterte. After 8 years, sa wakas nahuli na rin ang Birdugo. Sa lahat ng nakasama namin sa mahabang lakbay na ito para sa hustisya ng libu-libong EJK victims, maraming salamat po. So bakit ninyo isisi kay Pangulong Bongbong Marcos, 2017 pa lang, final ni Senador Antonio Trillanes yan. Oy, naku, Ma'am Bit, maraming salamat yung 1,000 yen super sticker. Thank you so much. Yeah. 2017 pa lang final. So anong gagawin ni BBM? Mas piliin niya si Digong na minura siya, binaboy siya, kadarali, sinabihang bangag, sinabihang adik, kaysa sa taong bayan na humihingi ng hustisya sa pagkamatay sa kanilang kamag-anak na hindi dinaan sa due process? Sir Edward, maraming salamat sa yung 1,000 yen. Thank you so much. Nako. Di ba? Ngayon, mga kababayan, anong masasabi ninyo ngayon? Kung kayo ang presidente ng Pilipinas, mga kababayan, sinong pipiliin mo? Yung 30,000 nung pamilyang namatay? O yung isang tao na kada rally, kada labas sa social media, sabihan kang bangag at adik? Sige nga, babantaan ka pa ng kanyang anak na papatayin. Diba? May tanong ko sa inyo, Tita Gali Vlog, may galab shout out.
Di ba? Kung kayo ang presidente ng Pilipinas, sino ang kakampihan mo? Yung pumatay ng 30,000 at sabihan ka kada rally na meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Oh, kaysa sa 30,000 ka namatay na umiindang at humahagulgul at naghanap ng ustisya, yung pamilya. Di ba? Eto. Mga kababayan, klarong-klaro po, gusto nyo ng pagbabago sa Caloocan, ayan yung mayor ninyo, napakatapang, napakagaling at may napatunayan. Hindi lang sa Caloocan, kung hindi sa buong bayan. Take note, kung kayang tulungan ni Senador Antonio Trillanes ang 30,000 ka namatay, paano pa kayo dyan mga taga-Caloocan na buhay pero nagbubulag-bulagan? Basura, baha, traffic, kaya nyong solusyonan yan. Napahuli nga ni Trillanes yung malaking dragon. Caloocan pa kaya? Napakaliit lang yan. Sabi ng mga DDS, bakit ang pinapanigan ng ICC ay yung 30,000 lang na biktima ng war on drugs? Paano naman daw yung nabiktima ng mga adik? Eh di paabutin nyo ng 30,000 yung nabiktima ng mga adik. Para it's a tie. Di ba? Sabi ko sa inyo mga DDS, ito mindset. Kung galit kayo kasi kinampihan ng ICC at ng gobyerno ng Pilipinas ang 30,000 ka-adik na pinatsugi ni Digong, paano naman daw yung nabiktima ng mga adik? Eh di sama-samahin ninyo ng biktima ng adik, gawin yung 30,000 plus para mas matibay-tibay at ipakulong din ninyo yung nagreklamo kay Digong. Ganun lang. Di ba, Sir Alex? Maraming salamat sa yung super sticker na 10 Hong Kong dollars. Thank you so much. Di ba? Yung mga DDS, galit na galit. Napakulong si Digong kasi napapatay daw ni Digong ang 30,000 ka-adik na hindi dinaan sa due process. Ngayon, kung galit kayo sa mga adik na kinampihan ng ICC at kinampihan ng administrasyon ni Marcos na humihingi ng hustisya na pinatay na hindi dinaan sa due process, bakit hindi nyo likumin yung mga nabiktima sa adik at sabihin niyo na 30,500 sila? Si Roger, ayon, Beryoso, maraming salamat sa yung $5 super sticker. Thank you so much po. At naibiyahe, gusto kong i-clarify sa mga hindi nakakaalam, Malacanang po ang gumastos doon sa private jet na sinakyan ni Digong. Real talk. Masakit ba? Malacanang ang gumastos pang gasolina at pagbayad sa private jet na sinakyan ni Digong papuntang Netherlands. Masakit? Yan nga ang sabi ko sa inyo. Yan din ang sabi ni BBM sa inyo. Bira kayo ng bira dyan. Murahin nyo, bantaan nyo si Marcos. Antayin nyo na si Marcos ang gaganti. Lintik lang walang ganti. Tandaan ninyo Malacanang ang gumastos ng eroplano para dalhin si Digong sa Netherlands. Yan ang totoo. Masakit ba? Masakit ba? Totoo yan. Malacanang ang gumastos. Kayo ba naman araw-arawin ninyong birahin si Marcos? Kayo ba naman babuyin nyo si Marcos? Wagas. Malupit rumisbak ang BBM. Tahimik lang. Pero pag rumisbak, masakit. Kaya bakit iniurong na? Ito gusto kong klaruhin sa inyong lahat. Patunayan natin yung pagmumura ni Bato dyan na sinatawag niyang bullshit. Ito Malacanang ang gumastos ng eroplano para dalhin si Digong. Wait lang. Ito. Inumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na binayaran ng Office of the President ang private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague sa the Netherlands. Masakit. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi lamang ito ng kompletong kooperasyon ng gobyerno sa sinagawang pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi naman nagbigay ng eksaktong halaga ang Palace official kung magkano ang naging gastos. Ngunit nabanggit ni Yusek Castro na nagkaroon ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan
sa isang pribadong korporasyon Oh, para rito. di ba? Oh. Klaro. Oh. Ina-admit po na ang palasyo po, Mm. ang nagbayad, ang gobyerno po, ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So, sabi nga natin, kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment to the Interpol. Klaro, mga kababayan. Murahin nyo araw-araw si Marcos. Birahin nyo araw-araw si Marcos. Sabihan ninyong meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Ayun na. Ayan na ang resulta ng bangag noon, bangag ngayon. Masakit bumawi. Alam nyo yung kuting na sabi ni Maharlika. Kuting. Si Kuting tamad. Si Kuting weak leader. Pinakita lang ni PBBM. Pinakita lang ni PBBM na ang weak at kuting kung anong ibig sabihin. Masakit, di ba? Masakit. Lintik lang, walang ganti. So ito na, mga kababayan. Speaking of PBBM, Malacanang ang gumastos ng eroplanong sinakyan ni Digong papuntang Netherlands. Masakit, di ba? Kung birahin ninyo si Marcos, matindi. Weak leader, di ba? Asan na yung weak na sinasabi niyo ngayon? Masakit pag bumawi. So ito, statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat na lang po binibintang nila sa atin. Kung iisipin natin ay itong mga problema na dinaranas natin ngayon, ay ito yung problema ng nagdaang administrasyon.